Unawaan ng bawat isa po sa atin na bilang isang church, mapapatunayan po natin yung pagmamahal natin sa Panginoon kung tayo po ay hindi lamang sumusuporta sa pamamagitan ng pagpunta ng church, pakikinig, at pakikiisa sa selebrasyon ng Panginoon. Ang pagbibigay po sa Lord, hindi lang yung time, hindi lang yung talento, hindi lang yung mga kaya mong gawin sa pag-awit, sa pagsayaw. Alam niyo po, ang church din po ay nangangailangan din ng suportang pinansyal. Okay? So dahil kung wala pong suportang pinansyal ang church, hindi po natin magagawa yung mga iba nating gagawin. Okay? So tandaan po natin na ang church po is meron din tayong internet, meron din tayong kuryente, meron din tayong tubig, meron din po tayong mga instrumento na kailangang i-maintenance, meron po tayong mga sasakyan na ginagamit sa ministry, at meron din po tayong ginagamit para po sa pangangailangan ng mga leaders, yung mga walang kakayanan para suportahan yung sarili sa mga gawain para sa Panginoon. Yung sa maliit na halaga po na ibinibigay ninyo, malaking bagay po yun. Okay? So, if you know how to give your tithes, yan, meron pong nakasulat dyan, tithes and offering. Ano po ba yung tithes? Yung tithes po is yung 10% po ng ating income. Okay? So, bakit may ganun-ganun, pastor? Okay, isa rin po yan sa utos ng Diyos to support our ministry. Tithes po is the 10%. Again ha, tithes is the 10% of your income. Ibig sabihin, kung kumikita ka ng 1,000 sa isang linggo, ilan yung 10% nun? 100. So, di ba, malaking bagay po yun. It's not about kung gaano kalaki. Hindi po nakatingin si Lord kung gaano kalaki. Kung sumasahod ka ng 100,000, praise God. Ibig sabihin, yung 100,000, meron kang 10,000 na tithes. Kung sumasahod ka ng 100 pesos, ibig sabihin, meron kang tithes na 10 piso. Okay? So again, God is not looking kung gaano kalaki po yung naibibigay ninyo. Ang tinitignan po sa atin ng Panginoon is yung puso natin. Why you are giving your tithes? Because you love God. You want to support His ministry. Okay? Ano naman po yung offering? Ang offering naman po is kusang loob mo na ibinibigay. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mo bukod dun sa tithes mo, ano yung gusto mong ibigay sa Panginoon. Okay? Kung meron man, halimbawa, katulad niyan, may nagbibigay sa atin, hindi naman natin laging kasama, pero nagbibigay sila ng pagkain, mga ano, di ba? Inumin, drinks, or gano'n. Or even pwede rin ulit pera para magamit pa rin. But, gusto ko pong maunawaan nyo na it's not all about money. Di ba? So, kung meron po tayong mga talento, pwede nating ibigay yan sa Panginoon. Kung meron po tayong mga oras na kung gusto po nating mag-commit sa church, maglinis-linis, mag-ayos ng upuan, pwede rin po yun. That's kind of offering. Hindi po siya laging pera. Okay? Yung pera lang, masasabi natin, halimbawa, pastor, paano ba yan? Hindi ako nagtatrabaho, wala akong maitatites na pera. Sige, maggapas ka. Kaya mo bang tansyahin kung ano yung 10% ng ginapas mong gulay o prutas? Yan yung ibigay mo sa Panginoon. Okay? So paano pastor, kung sobra-sobra yan? Naku, mas maganda dahil marami tayong matutulungan na nagugutom. Hello, dapat tama po yung puso natin. Okay? It's not about money at all. Ano ba yung may bibigay mo sa Lord? Diba? Kapag ka nasa bisyo, naalala ko sa bisyo before. Kapag nagtatrabaho ako noon, mas marami pa yung gastos ko sa bisyo kaysa sa pamilya ko. Diba? Ngayon pa kaya, buti nga hindi kinuha ni Lord yung 90%, 10% lang. Amen? At kung mag-o-offer ka naman kay Lord, kung ano yung gusto mong i-offer, i-offer mo. Sa oras, kung gusto mong mag-offer sa Lord ng oras mo, offer mo. Okay? So yun po yung ibig sabihin ng giving. Kaya wag po tayo manghihinawa na magbigay sa Panginoon. Okay? Sa bawat piso, yan, sa bawat 2 piso, sa bawat 5 piso na ibibigay nyo po para sa gawain ng Panginoon, marami po ang mababago ang buhay. Okay? So, tandaan nyo po palagi, ang pagbibigay ay, sa mga Kristiyano, ang pagbibigay dapat hindi burden. It's a privilege. May kasabihan tayo na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap.
Kaya sa pagbibigay, lagi po natin tatandaan, dapat tama ang puso natin. Ibigay natin ang para sa Panginoon na para sa Panginoon. Amen? So, kung lahat po tayo ay handa na para magbigay, taas po natin yung ating mga ibibigay sa Panginoon. And let us pray. Lord, salamat po Panginoon sa buhay po ng mga anak mong ito. Salamat po Lord God sa pagdidiscern nila Panginoon na may ibigay yung tama para sa iyo, yung tithes po nila, yung offering po nila, yung mga talento po nila, yung time po nila Panginoon. Thank you Lord God. At dalangin ko po Panginoon sa mga kapatid ko na ito na magbibigay. Ngayon pa lang po Lord, alam ko na may mga prayer request sila. Dalangin ko po Panginoon, bukod sa mga prayer request nila Lord God, ay patuloy mo po silang pagpalain spiritually, physically, emotionally, and spiritually, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga may nararamdaman, Panginoon. I pray and I declare that healings comes to them, Panginoon. Pagalingin mo po sila. By your stripe, they are healed, Panginoon. By your stripe, we are healed, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin patuloy may pinagkakatiwala at ininataas ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po.